Mga top joke ni Tatay Digong sa mga content na ito. Sabi kasi ni ano sir na ipakontempt ako. So, Marami nakikinig na. Kayo po private citizen na, retired na po kayo. wala na sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. Nagkamali kayo sa ganung salita. Retired tatay. Na makulong tong mga hayop ay, sorry po. Mr. Command Sir, Pero Mr. Chair, hindi po ito confessional, ano po, ito po ay quadcom hearing. Hindi na ako. Retired na ako. Hindi po ba? Ay, pagbulan yun sir. Ladies and gentlemen, istoryang katawan ni Tatay Digong mga idol. Mga sagot niya kay Congressman. Thank you, Mr. Chair. Sir, kaya tanghali po. Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Oh, alam ko sir. Okay. Nabanggit niyo dalawang beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi niyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you're going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, even your lawyers do not want to go to hell with you. Eh, kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa Opo, ginawa opo. ko sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But, Mr. President, I understand po sinasabi niyo. masasabit Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong po. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po namang video rito. Meron play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun sir. Hindi sir. Hindi po ba? Hyperbole yun sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya sir. ikaw nga, ganun po. Ganito, Payag ang piloto niya sir. ikaw nga, ganun po. Ganito, Mr. Chair. So, if you feel just justified in doing it, sino po yung captain? Sinabi niyo po eh, I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon niyo? Can you please name the big... O nagbibiro po kayo, no? Istorya lang. Para Istorya lang. Para sa kriminal. Pero paano mo itapon niya sir? Buksan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? Hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako. hindi na ako. Sir. Retired na ako. Retired na ako. Lumar na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Ikaw, alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Oh, retire na. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Oh, retire na ako sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po niyo, Ganito na lang sir. batas lang po ako. Yun ang sabi niyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, Few moments later. kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man sir, tulungan Pero mo na lang ako Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Ipagdasal, well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. bago niyo po sabihin niya, pinagdadasal ito. Ha? Mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo mabuti pala na makulong tong mga hayop ay, sorry po. Hayop ay, sorry po. Itong mga ito. Naunawaan ko po yun. Kahit ako baka gawin ko eh.
Pero kahit ako baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, Moments later. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Bakit po nyo nasabi yun? hindi man ako empleyado ng Human Rights Office. Hindi man ako empleyado ng Human Rights Office. Hindi ba sa konstitusyon yun? Oh, Atty. Delgra, hindi ba nasa konstitusyon natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98. Di po, sandali lang po, Mr. constitutional President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo. Sapagkat siya ay isang resource speaker, nasa konstitusyon po ba ang human rights? Apo, sir. Ayun, nasagot po niya. So, Mr. President, nasa konstitusyon po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng konstitusyon, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganung salita. Retired tatay ako, sir. Retired tatay ako, sir. Anong pa, Mr. Speaker? Hindi ko Mr. nakabot yan, sir. Hanapan natin ang Pero kayo po yung private citizen na, retired na po kayo. wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Oh, pero kayo po yung private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Oh, pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. Yung marami You are bound to love. nakikinig na. Sa totoo lang, Moments later. kung meron man pinagkatao na talagang umayano sa Diyos, siguro mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance sa interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected talagang ano ako, sir. Few By the rules moments ako. later. Baski Salamat na nung po, fiscal Mr. ako, Chair. by the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Delgra sa amin na hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po. Sabi kasi ni ano, sir, na ipakontempt ako. So, siya, sir, Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. ikaw yan, sir, nagsabi na we will cite him in contempt. Contempt, sir, priso yan eh. Mr. Chairman, the next to interpolate, yes, Congressman Paduano. The former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite you in contempt if you violate these proceedings. The internal rules. I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this committee and respect the members of this committee. I will, like you, Mr. Chairman, behave, sir, because of you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congresswoman Franz Castro. You have 10 minutes.